be the person that you will be able to mentor dun sa mga susunod na papasok dito sa industry or sa buhay sa Canada. Message ko si Maynard. So, good shout out to Maynard. Message ko siya kasi napanood niya yung isang video. So, isa sa mga nag-message nga sa atin dito si RJ. Bago lang din siya dito sa Canada. During your first year or first few months, first few weeks, it will really feel different. And yan, isa rin yan sa mga na-experience ko. And I'm sharing this one. Yung first job ko rito, Tim Hortons. Yan. So, shout out dun sa mga lahat na nagtatrabaho sa Tim Hortons. It's a very busy environment. Yung hindi mo nakasanay ang trabaho, yun yung gagawin mo rito eh. And that was my first Canadian experience. Kaming dalawa ni Aisha. We worked dun sa Tim Hortons. Si RJ nag-message sa akin saying that yung experience ko from before, yun yung na-share ko sa kanya. And in a field na you get used to it from before, tapos dito mo siya i-experience, it's really different. Lalo na yung processing, communication. Yan, yung pinaka-communication dito sa Canada is, sabi ko nga sa inyo, yung terms na simple, basic terms, kasi we don't usually converse sa Pilipinas as English as the first language, 'di ba? So pagdating mo rito, talagang medyo culture shock working as a pharmacy assistant or even working sa Tim Hortons. Hindi ka usual dun sa language and how they use it. Yun, dun ako first na nahirapan, and I can say na yung experience nito ni RJ, yun din yung nangyayari sa kanya. Tim Hortons nga minsan hindi ko alam yung normal conversation ng Canadian. Iba pagdating mo dito, lalo na pag hindi ka sanay. Ito, I give him an advice na at the first few months, struggle talaga when it comes to the language. You will meet up from South Africa, Chinese, Vietnamese, and even yung mga locals din talaga nila rito. Ano ba to? Parang kinakain yung sinasabi, hindi ko maintindihan. At isa sa pinaka-challenge dyan is yung nasa phone. So, hindi mo rin talaga totally marinig kung ano, or hindi mo totally ma-understand kung ano ba talaga yung meaning ng sinasabi nila. That's the struggle sa language barrier pa lang for the first few months mo rito sa Canada. But sabi ko nga kay RJ as an advice, the more that you're exposed, the more that you're getting used to it, the more you apply, the more you understand. Tiis lang kasi we've been there. Hindi naman lahat yan perfect. Hindi yan perfect na magagamit mo kaagad. Hindi lahat yan perfect na alam mo lahat. So, give yourself a time to learn from 3 to 6 months until you get used to it. Then everything will be fluent. Kumbaga you'll get used to it when it comes on dealing to people, talking to people, especially if you're working in a customer service. Parang ganon. Parang sa reseta lang yan eh. Hindi ka marunong magbasa ng reseta, hindi mo alam basahin yung sulat ng doktor. It's really because hindi ka naman na-expose doon. Kapag lagi mo na siyang ginagamit, lagi mo na siyang nakikita, and even kahit signature ng doktor, kilala mo na kung sino yung nag-sign na yon. Ganun lang din sa pag-adapt ng culture dito. And also, may sinabi rin siya na yung mga co-workers, since professional tayo sa Pilipinas, some of our colleagues are expecting na you should be a fast learner. Fast learner to dapat isang beses lang sasabihin sa'yo. But again, it comes with a process. It will take more time. Yun na lang yung gawin mong motivation. I know the stress level is high, but it goes with the process. Everything has its own process. Everything needs to be learned and met. And syempre, ang pinaka-advice ko talaga rito is that tatagan nyo yung loob ninyo. Tatagan yung PC ng pasensya ninyo. So emotionally, it will come true na mararamdaman mo na parang you're going to be belittle on yourself kasi parang tingin ng ibang tao, parang ano ba yan? Di ba? Alam mo yun?
Dating yung time na ikaw rin is darating sa posisyon na yon, and wag mong gawin yung ginagawa ng ibang tao na naramdaman mo. Kasi parang yun din yung naramdaman mo when you were starting. Let's help each other. You have to help other people din na hindi nila maramdaman yung naramdaman mo kasi pangit. Be the person that you will be able to mentor dun sa mga susunod na papasok dito sa industry or sa buhay sa Canada. And I think yung experience natin na naramdaman natin when we were starting, that is something that we can share dun sa mga tao na mag-uumpisa pa lang dito sa buhay sa Canada. It's a good weather. So right now it's minus, no, it's not minus, it's plus 12. So kita niyo yung background. So tumutubo na yung mga grass. So it's time for another mower. And then, hopefully, by this afternoon, magawa ko rin yung ilalagay ko dyan na parang storage. And today, may ginamit kaming mga gamit kahapon. So, nililinis ko lang siya. So, bali, itong gamit na to, ito yung isa sa mga part-time na ginagawa kasama si Jomar. So, may first project kami kagabi. Yung part-time job na to, it's also by means of learning new things. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa na posible palang kaya. So, ito yung sinusubukan namin kasama si Jomar, and si Jomar naman is kasama ko yan sa pagbabike. Buhay Canada, kailangan lagi kang ready sa mga bagay-bagay. Dating something na dapat open ka rin sa mga ibang bagay, ibang trabaho. So ito, hindi namin alam kung it will be clicking, but at some point, it will make a difference. Walang masama kung susubukan. Ang masama yung hindi ka sumubok tapos manghihinayang ka na hindi mo ginawa. Kasi dito buhay sa Canada, you just mahirap ang buhay dito. Hindi in a sense na mahirap na magtatrabaho, hindi. It's really about the challenge of finding the right time, the right person, and the right company or the right people na, alam mo yun, masasabayan din yung trip mo. Now, we learn from their experience, and then from their experience, we apply. Then, try to check kung okay ba sa atin. Yun lang. So, it's another day. So, kung kahapon, sobrang init. Ano to? Ngayon naman, sobrang lamig. Hindi naman sobrang lamig, pero mas malamig siya compared kahapon. From yesterday, it's around 30, 32, 33 degrees Celsius or even 35. Ngayon naman, plus 12. So, ganyan kabaliw dito sa area namin, sa Manitoba. Pabago-bago yung temperature from time to time. And then even may projection na rain or small showers within this coming weekend. So, experience mo talaga rito 4 season. Literal na 4 season. Ngayon, naka-jacket naman kami ngayon. And I was about to go for yung mower yan dito sa kabilang bahay. Pero, sabi ko mamaya na lang din kapag may dumating na, kasi kami lang dalawa dito ni Arya ngayon. Di ba, Arya? Hi, Arya! Ayan. So, naglalaro lang siya ngayon dito sa labas kasi wala, trip niya. And kagigising ko nga lang din, and the weather right now, it's really confused din. And as you can see, yung aming puno dyan sa may, yung puno yan, nag-uumpisa na siyang magkaroon ng mga dahon-dahon ulit. And yung sa labas, it's all green. And yan, buhay Canada. And kahapon pala noon, dito rin si Edison. Kwentuhan kami kahapon dito, and nagkamusta ng buhay-buhay. Yung mga diskarte. Ayun, wala lang. Ang sarap lang din magkaroon ng kausap dito sa aming mini sofa dito sa labas. And anong oras na rin kami naghiwalay ni Edison? Anong oras na rin kami natapos mag-usap? So it's around 9 o'clock. Paggabi na rin. And yun lang. Tapos ngayon, ang gagawin ko naman is, since si Ate Katniss, si Cassie, and si Rizzy pupunta sa bahay nila Ate Katniss niya, mag-start na ulit ako magpintura. Kasi sayang yung araw. Sayang yung araw na wala kang ginagawa, or sayang yung araw na lumilipas nang hindi mo na-accomplish yung dito. 2 kwarto pa yung aking dapat
na pinturahan. We'll try to start today and hopefully magtuloy-tuloy. Lalo na pag may bulilit ka talagang kasama. Wala. Kailangan, ayun o, tingnan mo, magbabike dito, Alright, dito kami sa may Marshall and HomeSense sa may, ano ba to? Garden City. So yan, summer na dito and right now it's around 31 degrees Celsius. Yung init kaninang tanghali, sobrang init talaga kasi kung galing ka sa malamig tapos yung paunti-unting init, yung 29 degrees Celsius, nako sobrang init, tapos sama mo pa ng hangin na na mainit din. Siguro hindi na kami talaga sanay. Pero yan, start na dito yung summer and paunti-unti nakapag-bike na kami nila Cassie and saka ni Arya sa labas. Tapos yung isang inassemble ko pala dun sa kabilang bahay, hindi naman nagkasya, kaya ang nangyari, binalik ko siya sa Canadian Tire, tapos kukuha ko ng panibago. And ayan time check is 7:26 ng gabi. Ganyan na itsura. Mataas na yung araw, tapos ang lubog na niyan is mga around 9:30 ng gabi. So mas marami na yung activities ngayon, especially ganito ng summer. And yan, late na natutulog yung mga bata. Tapos I think kung napansin ko kanina, mga around 5:30 maliwanag na rin. So mas maraming panahon or mas marami ng oras yung araw dito, kaya panibagong adjustment. And right now I really feel like na parang kaming nasa Florida. So yung init, as in mainit. Tapos sila kasi may binili rito dito sa may Marshall, kasi nga para magtitingin sila ng damit ni Cassie para sa kanyang first communion this coming Sunday. So ayan. So yan lang ang happenings dito sa buhay sa Canada. And as you can see, I don't know, after 9, 10, 11 days na hindi makapag-upload, it's just really mas maraming dapat gawin ngayon, and paunti-unti sana makapag-produce pa tayo ng maraming video dito. And look at that, ang ganda ng araw. So baka siguro bukas tatabasin na yan para syempre makaiwas na naman sa penalty. Summer na ulit So yan yung isang mga gagawin ko siguro bukas ng umaga. Hindi ko na siya gagawin ng tanghali kasi sobrang init. Tapos para makalabas din kami ni Arya. So si Arya, ayan, ini-enjoy niya ang hapon. So ayan lang, yan lang yung happenings namin ngayon. And as you can see, ito natabas ko to ng isang araw. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsubaybay, makitrip at makatravel dito sa buhay sa Canada. And we'll see you on to the next one. Peace!